Alam niyo po, kahit papaano 'no, parang parang kahit mukhang wala namang epekto yung mga pagbababakasyon-bakasyon, pero 'pag nagbabakasyon po kayo nare-refresh yung utak, talagang yung vitamin C, yung dagat talaga. Iba talaga na gagawa sa utak ng tao 'no. Okey. Kaya kayo ako payo ko sa inyo mga kapatid, yung bata-bata pa, mentras na kayo bata, mamasyal 'no. Ako nalulungkot po ako sa mga OFW na yung maririnig mo sila na mga turistang Pilipino halimbawa sa Hong Kong, pupunta kami ng Hong Kong, tapos mababalitaan mo yung mga OFW dun na hindi ang liit lang ng Hong Kong, eh. Pasyalan niyo na yun, puwedeng pasyalan diyan, alam niyo yun? 'Wag po kayong magtip, 'wag niyo pong tipirin ang sarili ninyo, 'no? Kasi darating ang panahon na hindi na natin kayang maglakbay. Ako, nagpapasalamat ako kasi nung kalakasan ko gala ako ng gala, yang Baguio hindi ko pinagsisihan yan, akyat dito, akyatin ko mga bundok diyan sa Baguio, lakad, hindi ako napapagod nung araw, eh. Ngayong hindi ko na kayang maglakad, kahit na nakasakay ako, nadadaanan ko minsan naisip ko, dumaan ako dito mas masaya ako nung naglalakad, eh. Hindi niyo na ma-experience yung saya nung bata-bata kayo. Kaya 'wag din kayo magsasabi na walang pera kasi 'pag wala kayong pera lagi, putya nag-a-attract kayo nun, eh, ina-attract niyo yung lagi niyong ano na ano ka. Ako nga putya 'di ba, sabi ko nga sa inyo, eh, yung positive ko, akala ko duwende lang ang noon ng kakampi ko. Akala ko noon may kaibigan talaga lang akong duwende, eh. Kaya ko po kaya gano'n yung utak ko, eh, yung pala nag-a-attract kayo ng positive na energy, gano'n din po 'yun pag-attract ng negative energy, pareho lang po 'yun. Sana all may tinitipid. Ay, hindi kayo naniniwala sa'kin bagong kasal kami ni misis wala kaming ipon, promise. Yung anak ko putya 3 buwan yata pinapasyal ko na, sakay ko ng LRT, siksikan, ang daming galit na galit sa'kin ng mga hindi ko naiisip 'yun, eh. Ang gusto ko maipasyal ko yung anak ko, eh, kahit ilang buwan pa lang, eh, 'no, gano'n. Ang pasyal namin talagang biyahe, biyahe LRT, biyahe ng ano, punta ng Luneta, punta ng Manila Zoo. 'Yun ang pinakasuwerte ko, eh, nakita ng 3 anak ko si Mali, yung namatay na elepante. Ngayon wala ng elepante, 'di ba? Paano niyo mababalik 'yun? Hindi sila makakakita ng elepante sa aktuwal. Boss, ano gagawin mo 'pag na-contempt si BP? Rally agad. Ngayon nagsalita si Saldico na tanggal 'yan ng budget si BP Sara ng social services. Ano 'no, akala mo talaga iba talaga yung, power of the purse, eh, 'no? Kaya mo magsalita sa Vice President ng ganyan, tindi 'no? Si Spia, yung satellite office ng OBP, Sara dito sa Zamboanga City, ang daming natutulungan, walang pinipili. Ayan, daming patotoo. Gusto niyo ipatigil 'yan dahil meron ng sinagot na ni BP Sara 'yan, eh. Pinangako niya 'yan, 'yan yung gagawin niya tapos hindi siya makakapag-ano. Boss, kung hindi contempt serbadong impeach daw nila. Eh, ano po yung mga kaso naman nila? Eto po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng gusto nila ikaso, ah. Maganda 'yan napaalala niyo yung impeachment. Ma ma malulula ka talaga, eh. Wala ng katuturan, eh. Eto sabi ng batang-batang si Jill Bongalon, "If the former president can be charged for helping Kibuloy hide, then she should be his daughter and the former PNP chief who is now a senator. Let us remember that the VP herself declared that the goods pastor has already left the country and now in Kibuloy's arrest. What does that make of her?
Did she or did she not protect him or and obstruct the administration of justice by diverting police attention? Alam niyo po, di ko alam kung abogado ba 'tong Jill Bongalo na 'to o hindi, eh, 'no. Panay kaso, kaso, kaso walang alam mo kasi siyempre bata pa siya 'no, bata pa naman yung itsura niya, bata pa talaga. Kasi nung kabataan ko talagang marami siyang himutok sa buhay, alam niyo? May pera naman, congressman. Hindi ko alam kung bakit kagalit sa mundo, Congressman Jill Bongalon, bakit kaya? Kasi nung bata ako wala akong pera, eh. Yung masigla lang ako, masaya lang ako dahil alam kong bata ako, eh, bata pa ako maraming maraming mga Daisy na nagkakagusto sa'kin, Daisy Senta, Daisy Senta. Ano pala 'no, mangga ka ba dong, mangga? 'Di ba? 'Pag 'wag niyo sayangin yung mga kabataan niyo sa paghimutok. Ang daming puwedeng mangyari. Wala kang pera pero bata ka, putya. Bakit pumapalag pa si Marcoleta? Alam naman niyang wala siyang magagawa diyan, nagmukha tuloy siyang nakakaawa at agaw eksena. Hindi po. Ang ganda nga ng palag niya, eh. In-expose niya po yung ka-epokritohan. Biruin niyo, si President Marcos hindi nila kinwestiyon, 'di ba? Dahil in-uphold the tradition na igalang yung pero sa Vice President hindi. Ayan lang masarap 'no, ako talaga, personal lang po 'no, pasensya na po kayo magsalitan appreciate ko po talaga yung pagiging vlogger 'no. Biruin niyo ito po gusto kong gawin, eh, magsalita, magsuri ng mga nagaganap 'no, tapos kumikita ka dahil sa gustong-gusto mong gawin. Bihira po siguro yung ano 'no, yung mga taong, yung mga tao na ano, na na-e-enjoy nila yung mga gusto nilang gawin, yung trabaho nila talagang gustong-gusto nilang gawin 'no, yun talaga. Kaya lang sa kasawiang palad, ah, hindi pa po wala po silang retirement visa dito, eh. Hindi ka talaga puwedeng magtagal. Palabas-labas ka sa Vietnam, yun lang. Meron pa akong gustong puntahan, mga parang Baguio daw nila, tapos ganito kamura, ta's klima ng Baguio, wow sarap siguro. So pupunta tayo diyan sa ibang pagkakataon, ayoko